Blessed morning po sa ating lahat. Are we blessed? Praise God. Salamat po, Heavenly Father, sa inyong open heaven, sa supernatural blessing, Lord, na inyong binus na sa iyong buong congregation na ito, sa iyong mga anak, Panginoon, na walang ibang hinahanap, kundi ang ikaw ay parangalan, papurihan, at ibigay ang pinaka-best na pagsamba sa iyo lamang, O Diyos. Lord, hayaan niyong maging acceptable, maging ah, tunay nga pong katanggap-tanggap sa inyo at buhay at mabangong hain ang aming pagsamba na sama-samang inaalay namin sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Tunay nga, sabi mo sa iyong word, to our gathered in your name, you are in our midst, Lord. Ikaw ang aming sentro. It's not about us, but it's all about you. Bakit kami nandito, Panginoon? Lord, kami excited. Kami po ay sabik na maka-fellowship ka, makasama ka, Panginoon. Hayaan niyo, Diyos, na tunay nga pong kami po ay lubos ng papagharian ng iyong presensya. Tunay nga inyong presence, O God, there's fullness of joy. And ang sabi ng iyong Word of God, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of peace and hope and righteousness from the Holy Spirit. Fill this house, fill this place with your glory, with your presence. Lord, pagkalingin niyo po ang mga may sakit, Panginoon. Lord, bigyan niyo ng karuwagan ang mga pusong nabibigatan. Bigyan niyo ng kapayapaan, Panginoon, ang mga isipan at pusong nakakaranas ng anumang pag-aalala. Dalahin sa buhay, Panginoon. Maging sa online, O Diyos. Naman po ang kanilang mga inaasahan sa inyo, kumilos ka sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy mo pong ipakita sa kanila ang inyong pong generosity, ang iyong pong pag-ibig, O Diyos, na hindi nagbabago, O Diyos. Panginoon, I speak and decree your blessing, your favor, your mercy, your forgiveness, Lord, sa lahat, Panginoon, na nagpapakumaba sa iyong presensya. Lord, I speak and decree permanent protection sa bawat isang narito. Maging sa kalang family, Panginoon, sa mga nakakonect sa online. I declare na ang church, ang ministry ito ay blessed, pinagpala mo, Panginoon. Maging sa lahat ng aming buong family, buong Christ-strong family churches. Lord, we thank you, maging sa iyong word, ikaw ang magsalita, kasangkapan mo lang ang iyong lingkod, Panginoon. Ikaw ang aming mensahero, O Diyos. Ikaw ang aming inaasahang pumilos sa bawat sa amin. At ikaw ang aming pinaparangal na tinataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sa Panginoon Diyos natin ang papuri, paglulati, at karangalan. Thank you, Jesus. Buksan po natin sa Titus 3 verse 14. Titus 3 verse 14. Yan na po ba kayo? Yung pong ang ating mga na-connect sa online, pwede po kayo mag-prepare ng ating pong pagsaluhan para sa Holy Communion upang makabahagi rin po kayo sa ating Holy Communion. Pagkatapos po ng mensahe na ating pong marinig ngayong umaga. Titus 3 verse 14, believers. Sino ba ang believers dito? Must practice good works. Help those with urgent needs and live productive. Fruitfulness. Sa Tagalog po, ang mga mananampalataya ay dapat gumawa ng mabuti
Pina-practice po ba natin 'to? Yung paggawa ng mabuti? You see, kaya po tayo gumagawa ng mabuti dahil mabuti ang ating Diyos. Amen po ba? Buhay na po natin po 'yun. Kung ano ang Diyos, nagre-reflect po sa atin. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kagandahang loob, na ipapakita natin sa iba, na ipapadama natin sa iba. Amen. Help those urgent needs at dapat gumawa ng mabuti, tumulong sa may mga agarang pangangailangan. Sino dito ang tumutulong sa mga nangailangan? Amen po ba? At mamuhay ng produktibo at may bunga. Sabihin niyo, produktibo at may bunga. Ito po ay command, utos ng salita po ng Diyos. Amen po ba? Kalooban ng Diyos na maging produktibo ang iyong buhay. In all areas ng buhay mo. Ang title po ng mensahe ay Resourcefulness and Productivity. When we say resourcefulness, from the biblical definition, means making wise use of what God provide. Ang ating Diyos po ay great provider. Amen po ba? Asaganang magbigay ng lahat ng mabuting bagay. At tayo po ay tunay nga pong nais ng Panginoon na kung ano yung nasa Kanya ay tuloy-tuloy po nating maranasan. Yung Kanyang biyaya, yung Kanyang kabutihan. Amen po ba? And seeing value in things others ignore, and using clever or faithful ways to solve problem. It connect closely to good stewardship. Sino dito mga steward ni Lord? Wow, praise God. The Bible declare na hindi ka lamang anak ng Diyos. Ikaw po ay steward din ni Lord. Amen po ba? Nais kang pagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng mabuting bagay, na kung ano meron ka ngayon, ano man nasa iyo, yan ay galing kay Lord. Katiwala tayo ng Diyos. Yan man ay business, trabaho, pamilya. Amen. Katiwala tayo ng Diyos. Maging yung kalusugan mo, yung buhay mo, kung ano, skill, talents, gifts, steward lang tayo ni Lord. Amen po ba? Kung ikaw po ay pinasasagana ng Panginoon sa lahat ng buting bagay, may purpose si Lord. Ibig sabihin, mabuti kang katiwalaan ng Diyos. Amen po ba? At nais kang gamitin ng Panginoon. Na ikaw ay maging kanyang tapat na lingkod para maging kasangkapan ng kanyang kabutihan, ng kanyang kagandahang loob. Dahil marami pong tao ang nawawalan ng pag-asa. Amen. Marami pong tao ang naliligaw ng landas. Sino ang gagamitin? Tayo, ikaw, upang sila po maibalik sa Panginoon. Magkaroon ng purpose, layunin, magkaroon ng tunay na kahulugan ang buhay. Sapagkat ang tunay na mayroong totoong ugnayan sa ating Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus, yun ang tunay na may kahulugan ang buhay. Amen. Mayroong direksyon ang buhay pag tayo nasa Panginoon. Kaya as a steward ni Lord, gampanan po natin ang ating pagiging tapat na lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Kung ano yung nasa atin, gamitin natin para sa kanyang kapurihan, kalulatian. Avoiding waste and trusting God's wisdom during hard times. Kanino ka ba umaasa? Hindi depende. Kapag humaharap ka sa matitinding bagyo ng buhay, buminubulaga ka ng problema. Ang ayos-ayos ngayon, maliwalas ang panahon sa buhay mo, sa tahanan mo, pero pagdating na kinabukasan, bumulaga ang malaking unos. Paano ba yan inaharap? Nakasama si Lord. Kanino ka ba nakadepende? Nabubulaga ka ba o hindi ka na nabibigla? Sapagkat alam mo, matatag ang pundasyon mo. Amen. Meron kang source ng kalakasan.
meron kang peace, kapayapaan sa puso't isip mo. Kaya hindi ka na nabibigla pagdating ng unexpected challenges. Amen po ba? Hindi ka na nabubulaga. Why? Kasi alam mo, ang Diyos ay sumasayo, sumasa atin. Pagkasama natin ng Diyos, amen, hindi po tayo mangangamba. If God is with us, who can be against us? Sabi ng Bible. 3 principles na nakita ko po dito sa definition. Una, wise stewardship. Luke 16, verse 10 up to 11. Katiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Kasi nga, steward ka ni Lord, katiwala ka. Sabihin mo ngayon, ang liit lang nitong hawak ko, ang liit lang nitong business ko, pero kayang palakihin niya ni Lord kapag nakita kanyang tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Ang liit lang tinatanggap ko na sweldo sa trabaho, pero kaya kang bigyan ng increase ni Lord. Amen. Si Lord na magbibigay sa iyo ng increase, hindi tao. Sapagkat si Lord naman na nakakakitan, amen, ng iyong ginagawa, ng iyong kasipagan, ng iyong dedikasyon. Amen po ba? Si Lord ang magpo-promote sa iyo. At tinitignan ka ni Lord na wise steward. Mabuting katiwala, matalinong katiwala. Napakatiwalaan hindi lang sa maliit, maging sa malalaking bagay. In Matthew 25, verse 21, amen. Ang magpagkatiwalaan sa kayamanan na galing sa Diyos, kahit yaman po ay yan pa lamang ang hawak mo, tila baga hindi pa ganong kalaki, pagkakatiwalaan ka ni Lord sa malalaking tunay na kayamanan mula sa Diyos. Amen po ba? Marami sa inyo ang na-experience na po na sila ay binibless ni Lord materially, financially, in all areas ng buhay mo, na-enjoy mo yung blessing ni Lord. Why? Kasi nga, matalino ka at mabuting katiwala ng Diyos. Amen po ba? Hindi pinag-uusapan dito sino magaling sa atin, sino magaling sa inyo. Ang pinag-uusapan dito, sinasabi ng Word of God, the Bible declare na pagkakatiwalaan ka. Mula sa maliit na pagkatiwalaan ka sa malaki. Amen po ba? Si Lord, kalooban niya na ikaw ay iangat, i-bless, i-prosper in all areas ng buhay mo. Amen po ba? Sabi nga ng Jeremiah 29 verse 11, a plan to prosper you, not to harm you. Yan ang intention ng Lord. And to give you a hope in a future. Amen po ba? Marami bang tao hindi nag-isip sa iyo ng ganyan, hindi nagplano. At may mga tao hindi gustong na ikaw ang buhay mo ay namumuhay sa kasaganahan. May mga tao na hindi natutuwa na umaangat ka. May mga tao na hindi nais na magtagumpay ka. Amen. Pero gusto ni Lord magtagumpay ka, kapatid. Gusto ni Lord na ikaw ay iangat. Ikaw ay nasa ibabaw, nasa ibabaw ka ng mga sinasabing mga unos ng buhay. Kagaya ng agila. Di ba? Isaiah chapter 40, mababasa mo yan. Verse 29 to 31. Katulad ng isang agila na lumilipad, pumapailan lang sa mataas, ibabaw, sa hangin. Nais ng Panginoon Diyos, tayo din, katulad tayo sa isang agila, lumilipad at umiibabaw sa circumstances. Amen po ba? Na bagamat tayo po ay mayroong Panginoong Diyos sa puso at minsan umiiral pa rin yung pagiging tao, pero nais ng Panginoon, tayo ay pumainlan lang umibabaw sa circumstances. Amen po ba? At salamat sa Panginoon sapagkat siya laging nag-iisip
na kung ano pa ang ipagkakatiwala sa iyo. Wise stewardship ng time, ng money, ng talents, ng spiritual gifts, para sa kapakinabangan ng marami at para sa karangalan at kapurihan ng ating Diyos. Amen po ba? At ako po ay nagpapasalamat dito sa church, dito sa spiritual family. Walang ibang pinagmamalaki kundi si Lord. Amen po ba? At walang magaling dito, si Lord lang. Amen. Marami sa inyo, very gifted, talented. Amen. Very dedicated nung fire sa paglilingkod sa Panginoon. Marami sa inyo, generous sa ministry. Marami sa inyo talagang nakikita kong nagpo-pursue sa kalooban ng Diyos. At nakikita ko very healthy ang pamilya ng Diyos sa lugar na ito. Amen po ba? Kaya nais ng Panginoon na huwag lang tayong manatili sa ganung kalagayan. Maging resourceful tayo and productive. Nakikinig po ba kayo? Na kung anong meron tayo, para din yan sa kapakinabangan ng iba. Amen. And also, nakita kong principle dito, avoiding waste. Walang dapat masayang. From John 6 verse 12, nang mapakain na ang lahat ng mga tao, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Hallelujah. Kapag binibigyan ka ni Lord ng increase, ng provision, nakakaranas ka ng talagang yung generosity, Lord, nararanasan mo. Pag may sumobra, hindi mo sasayangin, di ba? Sapagkat hindi lamang ni Lord gusto ni Lord matikban mo, matanggap mo, merong pang natitira. Amen. Sapagkat merong pinaglalaanan doon si Lord. Magagamit yun, tuloy-tuloy magagamit para sa kapurihan pa rin niya at karangalan. At doon ka itetest din ni Lord kung ikaw pa ay magiging mabuting katiwala doon sa sobrang blessing na binigay sa iyo. Amen? God is a God of more than enough. Hindi lang gusto nila bigyan ka ng enough, kundi more than enough. May purpose si Lord. Yung mga mayayaman, sinasabi nila, hindi ko naman nilalahatan, no? May marami sa inyo mayayaman na dito eh. Amen! May ibang mayayaman sinasabi, kaya sila'y mayaman, may kunong kasi akong kotse, maganda, bago. Kapapalit nga lang eh. Every month yata nagpapalit. Sedan, sunod, SUV na. Mamahalin. Nakapagpagawa ng bahay, nakapag-renovate, nakatira sa isang exclusive subdivision. Mayaman. Ilan na ang bangko? Kaya sinasabing mayaman. Amen? Maganda yung bag. Ano eh? Tawag yan? May may pangalan eh, no? Mamahalin yung sapatos. Amen? Pati yung kanyang sunglass, mamahalin din. Nag-iba kulay. Yung isa green, yung isa pula. Sasabing mayaman siya. Pero yung wealthy, may kapayapaan ng puso at isipan, walang iniisip makatulong. At nag-isip ng idea, paano lalo pang umunlad yung ibinigay sa kanya at pinagkatiwala ni Lord para sa kapurihan karangalan ni Lord. Yun ang tunay ng wealthy. Amen. Pero hindi ibig sabihin hindi siya mayaman na. Mayaman din, pero ang kaibahan, hindi niya pinagmamalaki kung ano meron siya. Itong wealthy, kasi itong mayaman na ito, di ko manlalatan, no? Pinagmamalaki yung, pinagpaparangalan niya kung ano yung meron siya. Pero itong wealthy person, pinagmamalaki niya si Lord kung ano meron siya.
At kung ano yung idea na nasa kanya, kung bakit siya umuulat, isineshare niya sa iba. Amen. Good steward siya ni Lord. Huwag mo sabihin, maliit pa lang yan natatanggap mo. Pero darating ang araw, pag inangat ka ni Lord, hallelujah. Hallelujah. Hindi mo na mabibilang yung mga blessing. Amen. God is a God of more than enough. Walang dapat masayang. Lahat ng tao pinakain ni Jesus na busog at marami pang lumabis. Amen. Sa magitan lang ng 2 isda at 5 tinapay, nakakain ang sinasabing 5,000 lalaki lang na binanggit. Hindi pa binanggit mga bata at mga babae, kababaihan. Nakikinig ba po kayo? So yung kaunti, kayang palakihin, paramihin ni Lord kapag pinakatiwala mo sa Kanya. Amen. Kapag hindi ka natatakot na baka mawalan ako pag binigay ko to. Pero inutos kasi ni Lord, may inutos sa iyo si Lord, gamitin mo yan para sa kadbas ng aking kingdom. Di mo alam, pag pinalaki yan ni Lord, ikaw rin ang makikinabang. Amen! Praise God! Ephesians 5:16, huwag sayangin ang buhay sa mga walang kabuluhang bagay. Amen po mga kabataan? Ephesians 5:16, huwag sayangin ang buhay sa mga walang kabuluhang bagay. Ang buhay na yan ay may saysay at pakipakinabang para sa Panginoon. Amen po ba? Isipin mo, marami sa inyo, pupunta na sa pag-edad, nagkakaedad. Ayok magbanggit kasi ng marami ng nagkakaedad lang. Pero lahat naman talaga, pupunta sa pagtanda. Sa ayaw at gusto mo, tatanda ka, kapatid. Tingnan mo katabi mo. Wala naman ako dito pong tinuturo o pinipersonal. Meron nga dito, lumaki na dito halos, naging kabataan. Di ba? Dati, slim ngayon lumaki. Mukha ng 30 years old. 17, 18, mukha ng 30 years old. Wala ako pinipersonal. Paano mo ba inaalagaan ang pinagkatiwala sa iyo na kalusugan mo? Amen. Creative problem. Creative problem solving. Genesis 41 verse 32 up to 39. Malikhaing paglutas ng suliranin. Example si Joseph. Tingnan niyo ang buhay ni Joseph. Si Joseph isang ordinaryong tao lang, prisoner, pero pinatawag ng hari ng Egypt. Nakikinig ba kayo? Pero hindi siya basta tao lang, kundi po siya ay pambihirang tao ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng Bible, siya ay sinamahan ng Diyos. Doon sa mga faithful experiences and trials na kanyang naranasan, ang sabi ng Bible, hindi siya iniwan ng Diyos. Kagaya ng inawit natin kanina. Amen po ba? Kahit sa mga matindit, masasakit na karanasan mo sa buhay, kahit man yung kadilim, kahirap, hindi ka i-abandon ni Lord. Tignan mo ang buhay ni Joseph, anak ni Jacob. Amen po ba? And it's a great privilege na siya po ay ipatawag ng hari ng Ehipto upang bigyan ng upang magbigay ng solusyon doon sa problema ng hari ng Egypt. Ano problema ng hari ng Ehipto na si Pharaoh? Hindi niya alam kung anong kahulugan ng kanyang mga panaginip na hindi na ipaliwanag ng mga matatalilong tao sa Ehipto, ng mga salamangkero at magicians. Pero si Joseph na isang prisoner, hallelujah, nabanggit ang pangalan niya at ipinatawag ng hari ng Pharaoh. Ang hari ng Egypt na walang iba yung Pharaoh. Nakaharap ni Joseph yung Pharaoh. At tinanong ng hari, may papaliwanag mo ba ang aking mga panaginip? Ang sabi ng Genesis chapter 41 verse 14 to 16.
Mahal na hari, ang kahulugan o pagpapaliwanag sa inyong panaginip ay hindi po manggagaling sa tao kundi sa Diyos. Tingnan niyo, pansinin niyo. Binigyan ni Lord ng kakayanan si Joseph na ipaliwanag, magpaliwanag ng mga panaginip. Mag-isa bilangguan pa lamang pinaliwanag na niya yung mga ng panaginip ng mga nakulong na dalawang servant ng Pharaoh. Then nakaharap niya ang Pharaoh. Pero tingnan po ninyo kababaang loob ni Joseph na kahit siya binigyan ng supernatural idea, wisdom, and understanding, no ibig sabihin ng mga panaginip, inonor niya si Lord sa harapan ng Pharaoh. Amen. Nakikinig po ba kayo? Siya po ay steward ni Lord ng kakayahan ng supernatural ability to interpret dreams and visions. Hindi niya pinagmalaki sa Pharaoh, oh yes, kaya ko ipaliwanag yan. Pero binanggit niya ang pangalan ng Diyos. Amen po ba? Makita natin dito, ang tunay na resourceful, ang produktibong tao, hindi lang basta merong sariling kakayahang binigay ng Diyos, kundi lagi pinagmamalaki ang Diyos sa buhay niya. At ang buhay niya, ginagamit ng Diyos para lumutas ng problema ng iba. Amen? Creative problem solving. So naipaliwanag ni Joseph yung mga panaginip ng Pharaoh. Nalutas yung problema ng Pharaoh. Nawala na yung kanyang alalahanin, nakakatulog na siya ng maayos. At bukod doon, nagbigay ng mga idea si Joseph paano ang gagawin ng Pharaoh doon sa nalalapit na 7 daong kasaganahan na mangyayari sa Egypt at 7 kahirapan na mangyayari sa Egypt. Ano ang gagawin ng Pharaoh? Si Joseph, kumbaga ano na yun bonus na Hindi naman tinanong ng Pharaoh, dapat kong gawin. Pero ibinigay ni Joseph kung anong dapat niyang gawin. Yun ay mula sa Diyos. Kung anong dapat gawin ng Pharaoh sa yung panahon na 7 kasaganahan at kung anong dapat gawin para sa 7 taon na kahirapang daranasin ng Egypt at ng buong mundo. Nakikinig po ba kayo? So makita po natin dito, kapag ikaw tunay na steward ni Lord, tunay kang lingkod at anak ng Diyos, ang buhay mo ay nagiging resourceful at produktibo. Amen? Kapag ang buhay mo ay tunay nga pong nagiging pakipakinabang para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Creative problem solving. Malikhaing paglutas ng suliranin. And you are part of the solution of the problem. Sino dito laging, amen, nagiging parte ng solusyon sa family mo? Solusyon ng problema. Di ba, lahat naman tayo, may bawat pamilya may nagkakaroon ng problema. Ang tanong, ikaw ba ay nagiging parte ng solusyon? O lalo kapag nagiging parte ng problema? Ikaw na lang makasagot yan sa sarili mo. Lagi ka ba nagiging instrumento ng solusyon ni Lord sa problema, sa family problem, sa company na pinagtatrabahuhan mo? Amen? Minsan hindi mo gusto ang ugali ng iyong amo sa iyong business, sa trabaho mo. Amen. Pero ang mahalaga doon, nakapokus ka kay Lord. Hindi doon sa masamang ugali ng tao. O ng amo mo, supervisor mo. Amen. At pag may problema, nagiging bahagi ng solusyon. Hindi kayo walang pakialam. Hindi yung wala kang pakialam, wala kang malasakit. Amen. Sapagkat ikaw ay, tandaan mo, steward ka ng Panginoon. You are part of the solution of the problem. Maging sa ministry ni Lord. Amen po ba? Ikaw ba ay nagiging bahagi ng solusyon?
Nakikinig ba kayo? And thanks God. Kinukulang tayo ng lamig, kulang ng aircon, lahat po ay bahagi ng solusyon. Amen? Praise God. Marami nagpa-pray. Bahagi ng solusyon yun. Praise God! Merong mga generous. Tumutulong. Amen? Yung iba naman gustong tumulong pero parang kulang sa kakayahan pero merong desire. Pero nakikita ni Lord ang heart mo, then bibigyan ka ni Lord ng kakayahan tumulong. Amen? Sapagkat mahal mo si Lord. Amen? Parang si Joseph, may words of wisdom, supernatural idea, nagiging kagamit-gamit pakinabang para sa paglugtas ng suliranin. Sa pamilya man yan, sa trabaho mo, sa business mo, maging lalo na sa ministry, sa church ni Lord. Amen po ba? Productivity, ibig sabihin ay fruitfulness, faithfulness, and honoring God through a life connected to Christ. John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana. Ang keyword po dito ay abide or abiding. When we say abide, stay close to Jesus. Amen. Nanatili kang malapit sa Panginoon, maalam ang relasyon mo sa Kanya. Pag ikaw po ay connected kay Lord at nanatili kang close, maalam, malapit ang relasyon mo kay Lord, magiging tunay kang resourceful at produktibo, kapatid. Paliliwanag ko yan sa inyo maya-maya pa ulit. And then how to be resourceful and productive? Ito na. Number 1, genuine faith. Sabi nyo, genuine faith. Excited ba kayo? Tulad ni Abraham. Sabi ng Genesis 13 verse 2, mayaman na noon si Abraham. Genesis 13 verse 2. Si Abraham ay pinayaman ni Lord. Katulad ng sinabi ko sa inyo, si Abraham maraming bakahan, tupa, kambing, mga kahayupan, marami, kayamanan, kaya siya'y mayaman. Amen. Pero hindi big sabihin, siya po ay resourceful na at produktibo. Nakikinig po ba kayo? Sapagkat sabi niya, tila may kulang. Wala akong anak. Hello. Yung palang nasa kanya, sinasabi niya, ay lahat pala na nasa akin. Walang magmamana nito kundi yung aking punong lingkod. Hello. Kaya para sinabi niyang, hindi ako tunay na resourceful or productive. Pero mayaman. Amen. Pero praise God. Dumating ang salita ng Diyos sa kanya. Nangusap ang Diyos sa kanya. Sa Genesis chapter 15 verse 1 up to 6. Ang sabi ng Diyos, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag at gantimpala. Gagawin kitang ama ng maraming bansa. Bibigyan kita ng anak. Amen? Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at magiging sindami ng buhangin sa dagat. Isipin mo, ang Diyos, nangusap kay Abraham, si Abraham ay matanda na. 75 years old. Pero yung pangako ng Diyos, tinupad sa kanya. Nung na edad niya, almost 100 years old na siya. Pero ang manggahalaga, nangyari ang pangako ng Diyos sa kanya. At habang naghihintay siya sa pangako ng Diyos, hindi siya natinag sa kanyang pananampalataya. Sinampalatayanan ni Abraham ang sinabi ng Diyos. Sabi sa verse 6 ng Genesis 15, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring na Yahweh na bilang isang taong matuwid. Amen po ba? In Romans chapter 4, mababasa po natin
verse 17 up to 20. Makinig kayong maputi po. Maganda po ito. Gaya na nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Amen? Ano sinampalatayanan ni Abraham? Yung pangako ng Diyos. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak. Si Abraham po tinutukoy po dito. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham as na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Si Abraham ay matanda na. Wala nang kakayahan talaga mag-anak. Si Sarah na kanyang asawa ay 90 years old, ay baog. Pero dumating ang salita ng Diyos sa kanya. At nanalig si Abraham sa pangako ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Kapatid, mga mahal natin sa buhay, mga mahal natin sa buhay na narito. Minsan iniisip mo, paano pa mangyayari yung kalooban ng Diyos, yung pangako ng Diyos? Tila baga imposible. Pero pag sinabi ng Diyos, mangyayari yon. Ang kailangan lang, sampalatayanan mo. Amen po ba? Gagaling pa kaya ako? Ang kailangan lang, sampalatayanan mo dahil ang pangako ng Diyos, gagaling ka. Amen. Uunlad pa kaya, asenso ang buhay ko? Yes. Anong kailangan? Sampalatayanan mo na gagawin ng Diyos yung pangako niya sa iyo. A plan to prosper you, not to harm you. Amen. And He will give you the ability to prosper, na maging maunlad, maging mayaman. Deuteronomy chapter 8. Pangako ng Diyos po yun. Ang pinagkatiwalaan sa maliit, pagkatiwalaan sa malaki. Amen po ba? Ang kailangan lang magtiwala sa Panginoon. Genuine faith. Huwag doon sa iyong sariling dunong kakayahan. Amen po ba? Minsan nagtatalo yung yung sarili mong knowledge doon sa salita ng Diyos. May sarili kang reasoning. Pero mas mataas ang sinabi ng Diyos, mas mataas yung kanyang standard, yung kanyang prinsipyo, kaysa sa prinsipyo ng tao. Doon ka magdepende sa sinabi ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat tayo, kung naman meron tayo, lahat ng yan galing pa rin sa Diyos. At kaya niya mag-increase upang ikaw ay tunay na maging resourceful and productive. Si Abraham, tunay naging resourceful at productive nung nagkaroon siya ng anak, tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. Amen? Nagkaanong siya ng anak, si Isaac, nagkaroon ng apo. Si Jacob, nagkaroon ng 12 tribes, ang Israel, naging isang malaking bansa. Nangyari ang pangako ng Diyos. Naging channel ng blessing. Si Abraham at ang lahi ni Abraham ay naging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba? So ikaw na mayroong totoong ugnayan sa Diyos, sa pamamagitan mo, marami mapagpapala. Hindi mo alam, kapatid. Kahit single ka, may asawa ka na, ano man ang status mo. Amen. Yung purpose ni Lord magaling. Maganda, mangyayari yun. Hindi mo alam na sa pagsunod mo pala sa Diyos, marami ang napagpapala mula sa iyo sa magiging saling lahi mo at magiging magandang papel nila sa mundong ito, mula sa bansang ito at sa mundong ito. May magandang papel pala. Meron palang purpose na mula sa iyo, na sumunod kay Lord, nagtiwala sa Panginoon,
marami na pagpala. Amen po ba? Who knows? Nakikinig ba kayo? Sa bansang ito, isa ka sa gagamitin ni Lord para matransform ang bansang ito. Amen? Ang bansang ito, hindi tunay na mababago, hindi po sa pamagitan ng politiko, kundi ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Ang bansang ito ay tunay na mababago, uunlad, lamang sa pamagitan ng mga tunay na anak ng Diyos, sapagkat sila lamang ang tunay na mga katiwala ng Diyos. Hindi ang mga politikong walang takot sa Diyos. Hindi ko po nila lahat, pero may mga politiko na ganid, may mga businessman na ganit. May mga tao na greedy. Pero ikaw, tunay ka anak ng Diyos. Mahal mo ang Diyos. Sumusunod ka sa Diyos. Nagtitiwala ka sa Diyos. Ikaw ay good steward ni Lord. Ikaw ang dapat mailagay doon sa posisyon na kung saan maraming makikinabang doon sa solusyon na problema ng ating bansa. Sa bawat institusyon ng ating bayan at ng ating bansa, ikaw ay gagamitin ni Lord. Saan tayo naroon, kapatid? Huwag mo sabihin, meron lang ditong church, meron lang ditong sabihin natin, CSF family. Oh yes, CSF family, CSF church. Pero ano ang purpose ni Lord? Bakit in-establish niya ang church? Ano ang purpose ni Lord kung bakit ikaw itinawag niya at niligtas? Maging membro lang ba ng CSF? Hello? Masabing ikaw ay na-born again na at ligtas na. Hindi po doon natatapos, kapatid. Gusto ni Lord maging resourceful ka at productive para sa kanyang kapurihan. Para sa advance ng kanyang kingdom. Kaya kung saan ka manilagay ni Lord, maging resourceful ka at productive, kapatid. Amen. Para sa kapurihan at karangalan. Minsan hindi mo po pinakikilala kung sino talaga ikaw. Yung identity mo with Christ. So paano magiging produktibo ka para sa kapurihan ng Diyos? Hindi mo alam, yung palang kasama mo sa trabaho, bukas baka magpakamatay na yon dahil sa sobrang depresyon. Pero kung lagi mong sinishare, share ka ng iyong ng iyong testimony tungkol sa karanasan mo kay Lord, baka marami pa ang matulungan mo magkaroon ng pag-asa. Na yung kausap mo na nagpaplano ng magpakamatay, bukas buhay pa rin kasama mo, may bagong pag-asa. Why? Kasi dahil sa iyo, nasolusyonan yung problema niya. Amen! Kapitbahay mo, hindi mo alam, baka ikaw ang kailangan para mailapit siya sa Panginoon. Hindi ka naman pwede mamili ng kapitbahay. Hello? Lord, pwede ba ako mamili ng kapitbahay? Wala kang magagawa. Pero ang maganda, kapitbahay mo siya, kapitbahay ka niya, pag-pray mo ngayon, bago mo, sabi nga, di ba? Bago mo kausapin ng kapitbahay mo, kausapin mo si Lord. Nakikinig ba kayo? Lord, ano ang idea na may bibigay mo sa akin, paraan, paano ko ito mawiwin para sa itong kapitbahay kong ito? Amen? Magiging resourceful ka and productive para sa kapurihan ni Lord. Genuine faith. Like Abraham. Hindi ka nakadepende sa sarili mong kakayahan, kundi humihingi ka lagi ng tulong sa Panginoon. Amen po ba? And secondly, work heartedly for the Lord. Colossians 3 verse 23 to 24, whatever daily tasks or jobs you have, you should do them with full effort and a good attitude as if Jesus Christ is your actual boss. Sino ang boss? Si Jesus. Amen. Manager lang tayo. Amen po ba?
Meron kang sariling hawak na halimbawa business, pero hindi ikaw ang boss doon, si Jesus. Manager lang ikaw doon. Steward ka ni Lord doon. Amen po ba? Maging sa ministry, hindi po ako yung master. Ang master si Lord. Hindi si Mami Rachie, hindi yung ibang mga pastor dito ang master mo. Si Lord. Pero iginagalang mo sila dahil kanino? Kay Lord. Sinusunod mo yung mga leader dito sa church dahil kanino? Kay Lord. Di mo naman pwedeng sabihin, sumusunod ako kay Lord, pero rebellious ka sa leader mo. Ano yun? Work harder day for the Lord. Ilang prinsipyo nakikita ko dito. Work with good attitude. Sabihin nyo, work with good attitude. Maging masaya. Isipin ang magandang epekto ng iyong ginagawa. Nakikinig ba kayo? Huwag magreklamo. Ang reklamo ay nagpapabigat lamang ng gawain. Amen po ba? Ako, nabibless ako kay Brother Moses. Nung isang araw, nagpag-usap sa akin, Bishop, pwede ba ako mag-open ng Bible study? Talaga nagpaalam pa sa akin eh. Yes, praise God. Sige, gawin mo. Yan ang pinagagawa sa inyo, Lord. Kumbaga, nagiging bahagi siya ng ng pag-advance ng kaharian ng Diyos. Gusto niyang maging resourceful at productive para kay Lord. Amen? Hindi yung inahayaan lang niya na masarili yung kaligtasan, yung kaloob na binigay sa kanya ni Lord, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, gusto niyang ibahagi para sa kapurihan ni Lord. Kaya tingnan niyo, itong taong ito, resourceful and productive, pagdating sa soul winning, kaya i-bless ito itong Panginoon. Amen? Mag-isip Pastor Mabini at lahat ng umahayo dito. Amen po ba? Work with good attitude. Huwag maging masaya sa ginagawa mo, isipin mong maganda epekto ng ginagawa. Huwag magreklamo, sapagkat reklamo ay nagpapabigat lamang ng iyong gawain. Magsikap o magsumikap. Sabihin niyo, magsumikap. Tapusin ang mga gawain ang gawain sa tamang oras. Tapusin ang gawain sa tamang oras. Kung kaya mo naman pala tapusin ngayon, huwag mo na ipabubukas. Hello, kasi madadagdag lang ang load mo. Hello! Kung kaya mo lang naman tapusin ngayon, tapusin mo na. Gawin mo yan na may kagaanan sa loob mo. And change your perspective. Change your perspective. Pananaw na maka-Diyos or God-centered point of view. Ang paggawa ng iyong mga pag-araw-araw na gawain o trabaho ay paraan ng paglilingkod ng diretso kanino? Kay Jesus. Sa halip na mapumilit na pasahin ng isang tao lamang, dapat si Jesus lang ang focus. Siya lang ay please natin, hindi ang tao. Amen po ba? Kapag kapatid ginawa mo ito, lahat para kay Lord, magiging magaan para sa iyo. Amen po ba? Ako, nabibless ako kila Nanay Betty, kila Nanay Linda, kila Nanay Mary, kila, sino ba yung sexy? Pupunta dito everyday, nagwawalis. Si Abby, sexy. Na-enjoy nila yung ministry nila ng pagwawalis, paglilinis dito, sa pagginagawa nila yon para kanino? Kay Lord. May sinusweldo ba sila dito? Wala. Pero sino ang nagpapala sa kanila? Ang church ba? Hindi. Si Lord. Bakit? Ginagawa nila yung paglilingkod na yun para kanino? Kay Lord. Sila ba'y naghahanap na purihin, pasalamatan ng tao? Hindi. Pero masaya sila. Na-enjoy nila.
Walang reklamo. Para sa kay Lord, gagawin namin 'to. Kaya tingnan niyo, malinis ang inyong upuan, maayos ang ating buong church building, malinis lahat, sahig, CR. Dahil sa kasipagan ng ating mga kapatid sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ko naman sinabing hindi kayo masipag. In-example ko lang po sila. Amen po ba? Gusto niyo pong dumami pa kayo ng dumami? Maging resourceful po kayo at produktibo. Mag-invite kayo. Kung hindi mo kayang mag-share ng word, mag-evangelize, yayain mo yung mga kapatid natin dito, kagaya nila Moses, Pastor Bambini, Pastor Jeff, mag-share ng word doon sa gusto mong mailapit sa Panginoon. Ikaw ang gamitin para naman i-follow up yun at dalhin mo dito. Magiging resourceful ka at productive for the glory and honor of God. Then dadami pa ang mga maayos at matitinong tao, mababago ang buhay nila. Maging sa school. Amen? Yung mga kabataan dito, mga classmates mo. Pag-pray mo, Lord, bigyan mo ko ng mga classmates ko na ma-win ko para sa kapurihan mo, Lord. Madala ko sila sa iyo. Gamitin ka ng Panginoon doon. Amen? Na hindi ka lang lingkod ng Diyos dito sa church, lingkod ka rin doon sa school. Amen? Hindi ka lang lingkod doon sa business mo, sa trabaho mo. Dito, kundi business, lingkod ka rin ng Diyos doon sa iyong trabaho o sa company. And also, focus on eternal reward. Focus on eternal reward. Colossians 3:24. Sapagkat si Kristo ang Panginoon ang pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng kantimpalang inilaan para sa inyo. Nakapokus ka sa eternal reward. Hindi doon sa bunga lamang ng iyong pinagpaguran. Kaya ka nag-strive, nagsusumikap. Hindi doon eh. Merong eternal reward pa na naibibigay si Lord. At mas mahalaga yung kapatid. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, pasamantala lang. Nakikinig ba kayo? Bahay, kayamanan, pamilya, pasamantala lang yan kapatid. Iiwanan din naman natin lahat yan. Pero doon sa piling ni Lord, eternal at permanent yung reward mo kapatid. Amen po ba? Kaya kung ano man ang ginagawa mong pagpupunyagi, pagsisikap ngayon, ginagawa mo yan dahil sumusunod ka sa Panginoon. Hindi yan nawawalan ng kabuluhan. Kung sa tingin mo ngayon, para bagang hindi natutumbasan yung ginagawa mo, hindi natutumbasan man lang ng increase o ano, pero nakikita yan ni Lord. Si Lord ang magbibigay sa iyo ng increase, ng reward, ng blessing. Hindi lang naman material blessing, hindi naman financial blessing lang, amen? Sa lahat ng areas o bawat aspeto ng buhay mo, i-bless ka ng Panginoon. Yan ang nais ng Diyos. Wow! Ikaw ay steward ni Lord. Praise God! Kung yumaman ka, marami kang naging pera, kasi nga good steward ka ni Lord. Praise God! Dumami mga properties mo, kasi good steward ka ni Lord. Sa pamagitan niyan ay maraming pagpala at ang ministry ni Lord ay masusustain dahil sa iyo na ginagamit ni Lord. Amen? Yun ang purpose. Pero sa lahat ng yan, hindi po yan eternal. Amen? Meron ba dito eternal? Meron ba dito may eternal? Wala. Pero eternal na doon sa kaharian ng langit. Amen po ba? Lahat po tayo destined sa eternity with the Lord. At mayroong great reward, eternal reward, permanent reward, naghihintay sa bawat sa atin. Sa mga good steward, sa mga tunay matatapad na nakatlingkod ng Diyos. Amen po ba? Na mayroong tamang perspektibo, naglilingkod wholeheartedly, may genuine faith, may direct obedience to God, number 3. Direct obedience to God.
First Samuel 15:22, listen, obedience is better than sacrifice. Sabihin nyo, obedience is better than sacrifice. Yes. Ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa sa mga sakripisyo. God does not accept substitutes for direct obedience. Nakikinig po ba kayo? Merong pinagagawa sa'yo si Lord pero iba ginagawa mo. Para kay Lord din naman to. Pero ang tanong, yung ba talaga gustong ipagawa sa'yo ni Lord? Pag hindi mo sinunod yon, walang blessing. Pero pag sumunod ka doon sa pinagagawa sa'yo ni Lord, may blessing, kapatid. Kaya lahat ng sacrifice mo, para sa pamilya mo man yan, para sa company, sa trabaho mo, at maging sa ministry, ay acceptable at kapuri-puri para sa Panginoon. At laging may blessing yon, kapatid. Amen? Hindi yung parang mayroon kang hindi gustong gawin para doon sa pinagagawa sa iyo ni Lord. Gusto mo gawin yung gusto mo lang. Wala po yung blessing, kapatid. Maraming masisipag na Kristiyano, napapagod na sila. Pero bang ang sipag na yun ay, yung ba talaga ay para doon sa pinagagawa talaga ng Lord sa iyo? Baka na nagsisipag ka lang para doon sa hindi talaga pinagagawa sa iyo ni Lord. Mapapagod ka lang, kapatid. Wala pong resulta yon na maganda. Walang reward na naghihintay sa iyo para doon. Sunod ka lang kay Lord. Amen? Direct obedience to God. Because obedience is better than sacrifice. Always remember, direct obedience to God leads to being resourceful and productive. Amen po ba? Example na rin sa amin. Mula nung pioneer po tayo hanggang ngayon, 23 years ng church. Amen? Sumunod lang kami kay Lord. Ano nang resulta? Naging produktibo at resourceful ang ministry. Independent ng church. Ibig sabihin, independent ng church, walang nagko-cover na mas malaking ministry. Nakadepende lang tayo kay Lord. Pero nakikita natin, nagmamanifest yung galaw ni Lord's church. Inaangat ni Lord ang ministry sapagkat ang purpose niya, mag-advance ang kingdom niya dahil sa church na ito at sa ministry niya. Sapagkat sa kanya ito. Amen po ba? At walang sino man magmamalaki dito, lumago ito dahil sa kasipagan ko, dahil sa aking suporta sa ministry. No! Lumago ang ministry dahil pinaglugo ito ni Lord. Instrumento lang tayo ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin sa Panginoon. Always remember, direct obedience to God leads to being resourceful and productive. Number 4, lastly po ito, intimate relationship with Jesus. How to be resourceful and productive? Intimate relationship with Jesus. Because He is the source of life, strength, and supernatural idea. Amen po ba? Kapag connected ka kay Jesus, kapag ikaw ay intimate sa relasyon mo kay Lord, susuplayan ka ni Lord ng idea, ng wisdom, ng grace, ng strength, para maging resourceful ka and productive para sa kanyang kapurihan at karangalan. Amen? Sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas at kayong mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sa Diyos ang papuri ko natin karangalan. Amen, amen. Glory to God.